sa palagay ko ay pinakamahabang serye ng ating pinag-aaralan, ang 1689 Baptist Confession, at ito yung tinatawag nating The Doctrine of the Church. So, ang full coverage niyan ay ang chapter 26 ng Confession, on which I will be starting discussing with you today. So, I need your very attention here dahil kung marami kayong mga tanong tungkol sa ano dapat ang iglesia, ano dapat ang ginagawa ng iglesia, sino dapat ang mga maging kaanib o kasapi ng iglesia, ano ba ang dapat ginagawa ng iglesia sa mga miyembro nito na nagiging hindi maganda ang patotoo sa komunidad. At marami pang iba ay tatalakayin natin. Alam natin na we are still in the process of drafting our constitution and bylaws. However, this will be like the foundational principles that we will be discussing in terms of the doctrine of the church. We will also be technical on the study of this because malawak ang ating karanasan at background when it comes to this. Remember that before we became Reformed Baptists, we were once holding onto landmarkism view of the doctrine of the church. So, marami na tayong kaalaman dito at syempre pag-aaralan natin alin sa mga ito ang kinakailangan na nating i-eliminate at alin yung dapat nating i-retain in respect to the doctrines of the church. Now, I'd like to inform you that when we are speaking about the church, meron itong tinatawag na termino sa theology. At ang term na yan, kapag pinag-uusapan ng lahat tungkol sa church, pag tungkol sa simbahan, ang tawag dyan sa theology, specifically sa dogmatics, ay tinatawag natin ecclesiology. So siguro, familiar, lagi nyo na naririnig yan sa mga preachers. Sa akin, ecclesiology. So, ang ibig sabihin yan. So, ecclesiology means study of the church. O pag-aaral tungkol sa church. Remember that logos means study. And ecclesia means the church. So, ecclesiology is the study of the church. So, ang pag-aaralan muna natin ngayong araw na ito ay yung paragraph 1 ng chapter 26 ng ating Baptist Confession at may pamagat yan na The Catholic Universal Church. So, palagay ko naman hindi bago sa inyo yung term na Katoliko or Catholic. At karaniwan din na kapag binabanggit natin ng Catholic, ang naiisip natin Roman Catholic Church. So, that's the first note that I would like to stress out na huwag tayo maging allergic sa word na Catholic. Well, in fact, that is a very wonderful term. Kaya lang, na-associate sa Roman Church. That's why, ayaw natin gamitin yung salitang Catholic. Lalong-lalo na noong panahon na tayo ay landmark, galit na galit tayo sa terminong Catholic. Diba? Kaya mga kapatid dyan, nagising na kayo. So, mga kapatid, ngayong araw, tatalakayin natin ang mahalagang doktrina na ito na kadalasang dinaunawaan o mali ang pagkakaunawa sa doktrina ng Catholic Universal Church. Ayon ito sa paragraph 1 ng chapter 26 ng 1689 Baptist Confession of Faith. Let's open our Bible first in Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. So Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. I'll be reading it in the King James Version. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Catholic? Ano ang ibig sabihin ng Catholic?
ang salitang Catholic ay hindi Roman Catholic Church. Yan muna. What Catholic does not mean, right? So, it's not the Roman Catholic Church as many will think. Instead, nangangahulugan ang Catholic na universal. So, yan ang ibig sabihin, pag sinabi natin Katoliko ay universal or pangkalahatan. Yan. Kaya pag sinabi natin Catholic Church, ang ibig sabihin, pangkalahatang iglesia o pangkalahatang simbahan. Kaya ang ibig sabihin nito ay universal at ito ay invisible in nature. Ayan ha. So, Catholic is universal and in nature, ito ay invisible. Hindi nakikita. So, ang Iglesyang Katolika ay hindi nakikita. Yan. Anong ibig sabihin yan? Invisible Universal Church. Okay? Pero kung nakita niyo yung pangalan ng Universal Invisible dito sa Cubao, kulto yun ha. Dito yun. So may makikita ko yung malaking church malapit sa Araneta na ang pangalan ay Universal Invisible. Pero yun ay kulto. Hindi dito yun. So Universal Invisible, dahil ang Invisible Church ay binubuo ng lahat ng mga elect mula sa lahat ng panahon. So pag-identify natin, ang ibig sabihin ng Universal Invisible, ito yung lahat ng mga hinirang ng Diyos. Tinitingnan sila bilang isang iglesia. Ayan. Okay? So, lumilinaw na. Tinatawag itong Catholic sapagkat ito ay sumasaklaw sa bawat bansa, lahat ng henerasyon at panahon. So, lahat ng hinirang, mula sa pinakaunang hinirang, kung kasali ba yan si Adan o hindi, yan, lahat yan ay bumubuo sa tinatawag nating Universal Invisible Church. Okay? So, Catholic Invisible. Kaya, ang Church ng Panginoon ay Katoliko. Sabihin, hindi sila. Sa impyerno pupunta yung mga yun eh. Ang tinutukoy natin ay yung lahat ng mga hinirang ng Diyos. Tinatawag itong Catholic sapagkat ito ay sumasaklaw sa lahat ng bansa, henerasyon at panahon. At ito ay iisang katawan sa ilalim na nag-iisang ulo na si Kristo. Ang ulo kasi ng church ay si Jesus. Now, it is very awkward and absurd when you say that it is the head of the local church. Kapag bawat local church, head si Kristo, maraming church, maraming ulo, hindi na halimaw na yun. Diba? Pagka ang nilalang ay maraming ulo, halimaw yun. Kaya it's very absurd na sabihin natin na bawat iglesia, bawat local church, may ulo si Kristo, so ang daming church, ang daming ulo. So hindi ka na ng understanding doon. It's all churches, New Testament churches, and all believers in the Old Testament, all of them ay bumubuo ng tinatawag natin Universal or Catholic Church. Nabubuo ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu at pinagbubuklod ng tunay na saving faith. So, nagtataglay sila ng saving faith, lahat. Kaya lahat ng mga niligtas ng Diyos, mapa Old Testament or New Testament, lahat yan ay saklaw ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya tanong, may church ba sa Old Testament? May church ba sa Old Testament? Sinabi ko yung definition kayo, di ba? Bakit Catholic? So, tanong, meron bang church sa Old Testament? Palagay mo, Rainiel. Oo, lang o hindi. Sa mga sinabi ko kanina, tungkol sa anong ibig sabihin ng Catholic Church, lalo na nung sinabi ko na sinasaklawan nito ang lahat ng henerasyon, lahat ng panahon, mapaluma o bagong tipan. Ang tanong, meron bang iglesia sa Old Testament? Kung gano'n yung definition, I will say yes. Meron. Meron. Ngayon, meron bang New Testament church sa Old Testament? Aba, syempre wala. Diba? Dahil, bagamat may iglesia sa Old Testament, hindi nangangahulugan na ito ay kapareho ng setup ng New Testament.
Wala pa si Kristo nun. At yung paraan ng ating pagsamba, yung tinatawag nating liturgy, hindi yan ang paraan ng Old Testament. Alam na alam yan, lalo na nag-aaral ng survey. Now, tingnan muna natin yung mga pagkalito o mga pagsalungat sa kasaysayan tungkol sa Catholic Church. Una, pag-usapan natin yung error ng Roman Catholic. Ayan, ang Roman Catholicism. Naniniwala ang Roman Catholic Church na ang Catholicity ay sa pagsunod sa Papa at sa institusyon ng Roma. Ayan. So, Katoliko ka, basta ikaw ay nagsasabi, nagpapahayag na ikaw ay Romano, Katoliko. At ikaw ay tagasunod ng Santo Padre o ni Papa. Siya na Papa Leo XIV. So, ikaw ay sumusunod sa kanya, ikaw ay kasali sa Catholic Church. Yan yung definition nila. Ngayon, ang problema, hindi sila ang Catholic Church. At meron din silang tinatawag na implicit faith. So, when you say implicit faith, kahit hindi mo alam ang doktrina, kahit hindi mo alam ang paniniwala ng church, basta naniniwala ka sa church, naniniwala ka sa Roman Church, sagot ka na ng church sa paniniwala. So, sila na ang maniniwala para sa iyo. Tawag yan ay implicit faith. Pero Reform, we believe in explicit faith. It's individual. Hindi dito sagot ka na ng church, sagot ka na ng institusyon. Yan ang pagkakamali ng Roman Catholic Church. At tinuturo nila yung tinatawag nating extra ecclesiam nulla salus. So sa mga nakakarinig na yan, na nag-aaral ng Roman Catholic dogmatics, ang paniniwala nila ay outside of the church, no salvation. And of course, they are referring to the Roman Church. Kaya tintukoy nila ng church dyan ay Roman Catholic Church. Pero ang problema, ang puna natin dyan, ginawang isang pampolitikang estruktura ang isang universal na iglesia. Tandaan nyo, ang nature ng universal church ay invisible. Kaya kung invisible ito, wala dapat itong physical or political structure. Yan ang invisible eh. So, bakit ginawang pampolitikang estruktura ito ng Romano Katoliko? At ang namumuno pa ay tao. Di ba? Sino ba ang head of the church para sa mga Roman Catholics? Ang Pope. Di ba? Tinatawag siyang Christus Vicarus o tinatawag na Vicar of Christ. Ang ibig sabihin ng vicar ay sumasubstitute or pumapalit kay Kristo. Wala namang inatasan ng ating Panginoon na pumalit sa Kanya. Ano ba ang bilin kay San Pedro? Diba? Sa Matthew 16:18, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." O, sinabi ni Christ, my church. "And the gates of hate shall not prevail against it." Punto, ang tunay na Katolisidad, o ang tunay na Catholicity, ay hindi sa pakikipag-isa sa Roma. Okay? Parang tayo, kaisa raw tayo sa Rome Statute. Iba naman yan. So, ang tunay na Catholicity ay hindi sa pagkakaisa sa Roma, kundi sa pagkakaisa kay Kristo. Ano ang sinasabi ng Colosas 1:18, Colossians 1:18? "And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence." So, malinaw ang sinasabi dyan. Si Kristo ang katawan ng iglesia, ang ulo ng katawan, ang iglesia. Hindi ulo ng mga katawan. Ba? Ulo ng katawan, ang iglesia. Yung church dyan ay tumutukoy na sa lahat ng church. Lahat ng local church. Malinaw yan ha? Kahit hindi po, tungkol po yan sa Colossian Church. Paano pag sinabi ko sa iyo na itong verse ito makikita mo sa ibang Ephesians? So, ibig sabihin, hindi lang ito sa Colossian Church, kundi sa lahat ng local church na nag-e-exist. Tinuturing silang isa ng ating Panginoon. Ang awkwardness ng pagdala pa mong local churches, magiging kagaya ka dun sa galing dito sa atin. Na sabihin ba naman na sa langit tatawagin daw per local churches. Wala mo nakitang ganun sa Bible.
Pagdating sa langit, tatawagin daw lahat ng local church. So kung ang pangalan natin, Angono Reformed, tatawagin daw, Angono Reformed Baptist Church. Itinan ko ang yung pagiging matapat. Absent yun eh. Walang ganun sa Bible, di ba? Walang ganun sa Bible. Kung mayroon mang pagtawag, per individual, hindi per church. Dahil sa mata ng ating Panginoong Jesucristo, tinitingnan niya ang lahat ng local church na iisang iglesia. Yun yung Catholic. Alright? May pag-aaral, bakit may invisible? Naintindihan ko yung Catholic, Brother Josh. Naintindihan ko na iisa lang yan sa paningin ng Diyos. Pero bakit may invisible pa na tinatawag? We will explore that later. Second, na misconception is yung tinatawag natin visible only church mentality. So ito naman, hindi tinitingnan ang church na invisible, kundi tinitingnan siya visible. Ano ito? Yung mga usual na pag sinabi daw church, ito yung gusali, di ba? Ito yung building o denomination. Ayan, Baptist sila. Marami akong Baptist na alam. At church sila, di ba? So nakatingin sa denomination o sa pangalan sa papel, sa sect. Yan. Kinakalimutan nila na pag sinabi natin invisible, ay spiritual ang nature ng church. Pag sinabi natin spiritual, may sangkap itong hindi nakikita. Kaya kahit walang gusali ang church, alright? Basta they are spirit-led, gospel-centered, practicing baptism and Lord's Supper, and practicing church discipline. Kahit wala silang building, they are church. So doon makikita ang invisibility. Kaya may lugar sila, ganda yung lugar nila, maganda yung... Kaya nga, let us refrain from calling the building as the church. Punta tayo din sa church. Tapos walang laman, mabilinis ka. But, punta tayo din sa chapel. So yan ang tamang term. Diba? Kasi, pag sinabi punta tayo sa church, you are referring to the people already convened as a church. So pag Sunday, at sinabi mo, pupunta ako sa church, ito yon. Pero pag pupunta ka the other day, na wala naman dun yung church, you just say, punta tayo sa chapel. Maglinis tayo. Alright? Okay, so, tama lang natin. So, kinakalimutan ng spiritual nature ng tunay ng church. Ang puna, ang visible church ay, pag sinabi natin visible, meron pa rin visible church. Baka malito kayo eh. Diba? May invisible, may visible. Pero next week pa yon. Pero bigyan kayo ng konting insight. Yung visible is yung nakikita mo mismo. Ito, bilang Angono Reformed Baptist Church, we are a visible church. Kasi nakikita natin ang isa't isa. Nakikita natin ang mga gawain na umaanda. Yan yung tinatawag nating visible nature. Alright? May invisible nature at may visible nature. Yung visible nature, ito ay nakikita natin. Pero ang problema, kapag nakatingin ka lang na ang church ay visible in nature, makakalimutan mo na sa isang visible church, may hindi totoong ligtas. Dito, sa ating kapulungan, kapag napuno tayo ng mga tao, yung visible church na ito, hindi natin nakikita sino diyan ang lahat ng ligtas. Maaaring ikaw ay makakatiyak sa iyong sarili. Ako ay nakakatiyak sa aking sarili. Subalit hindi ako nakakatiyak sa pangkalahatan. Ngayon, ang nakakakita ng hindi ko nakikita, ang Diyos sa invisible nature ng church. Pero sa visible nature, yun lang ang nakikita natin. Andito si Brother Reyes, andito si Saril, andito si Brother Mark. Visible nature yan, lahat yan. Pero hindi natin tiyak lahat ng yan kung sila ay ligtas. Now, minsan pag may bago at kukuha ng elemento, walang masamang magtanong na, save ka ba? Kukuha ng save ka ba? Diba? Hindi mo pinagdadamot ang elemento, kundi bilang charity sa kanya, baka mamatay ka pagka uminom ganyan. Dahil sinasabi sa unang Korinto 11 na kapag mali ang paraan at unsafe ang nagpapartake, may nagkakasakit at ang pinakamalala alin, may namamatay. Diba? So, pagmamahal yun kapag pinunahan natin. Nakakatiyak tayo na sila ay talagang miyembro ng invisible church. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon.
Kaya ang punto, ang invisible church ay binubuo lamang ng mga tunay na regenerate, mga tunay na born again. Ang church ay parehong visible at invisible. Pero tanging ang mga elect lang ang tunay na pag-aari ni Kristo. Kaya sa visible church, it's a mixture of sheep and goat. Alright? Pero sa invisible church, definite ang number ng members. Kasi alam ng Diyos ang Kanya. Siya nga nag-predestine, di ba? So, ibig sabihin, alam niya ang eksaktong bilang ng mga elect. At yung mga yon ang tinatawag nating invisible church. Invisible because we as humans cannot see these numbers. Romans chapter 9 verse 6. Romans chapter 9 verse 6. Not as though the word of God has taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Marami pa rin mga tao ngayon, lalo na mga Kristiyano, ay bilib na bilib sa Israel. Diba? At tinatanong pa rin ang lahat ng mga Israelita na ligtas. Saan galing yung theology niyo? Diba? Ang sabi dito ng verse, hindi lahat ng nasa Israel ay totoong Israel. Ang pinatutungkulan dyan ng ating Panginoon, tinatawag natin ito sa landmark na elect within the elect. Ayan, so, elect within the elect. Ano yun? Bagamat elect nation ang Israel, pero sa usaping kaligtasan, they are not all elect. Dahil ang election unto salvation, yan, o yung tinatawag nating divine predestination. Sabihin niyo pagka shadow kung naging technical So pag sinabi natin election unto salvation, hindi yan nakatingin sa institution or sa nation, sa tongue, hindi. Yan ay individual choice ng Diyos. Kaya pwedeng nasa Israel, pwedeng nasa Palestine, pwedeng meron din sa Iran, sa Iraq, meron sa Pilipinas. Siyempre, dito tayo. So ang point ay, pinatutuhanan mismo ni Pablo na bagamat tinatawag na elect nation ng Israel, pero in the context of universal or invisible church, hindi lahat ng Israelite ay sa Diyos at maliligtas. Matthew 7:21-23. Matthew 7:21-23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Shortcut. Then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Isn't it that all in the church, lahat ng mga nasa iglesia, pag sinabing hallelujah, nakiki-hallelujah rin, di ba? Pero marami ng diligtas. Yun ang sinasabi dito ni Kristo mismo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord, Lord ay pupunta sa kaharian ng langit. Ang direktang tinuturo niyan ay mayroong kang hindi nakikitang aspeto sa usapin ng iglesia. At alin yun? Yung universal church. Na nakukuha, yun ang pagkakamali ng visible only church mentality. Katlong pagkakamali ay yung ecumenical universalism. So, kaya tabi nyo to kasi I'm sure di natin makakabisa ang mga terminolohiya. Pero ano tinuturo ng ecumenical universalism? Nakita nyo na ba na kapag pinoproklama ang bagong presidente, tumatayo ang iba't ibang leader ng mga religious group at sama-sama silang nagpe-pray. Isa-isa nagpe-pray. Yan ay anyo ng ecumenical universalism. Pinipilit ng iba na pagkaisahin ang sinumang nagsasabi na sila ay kay Kristo o may Diyos kahit walang doktrinang tama o tamang pamumuhay. Doesn't matter what sort of doctrines we believe, as long as we promote unity and of course we respect each other, then we can convene as a group of churches. Pero tandaan natin, ang pagkakaisang walang tamang doktrina ay humahantong sa kompromiso,
at sa apostasya ng problema. Minumug nila na maging united sila para lang sa peace kahit mali-mali ang doktrina. Natandaan ko sinasabi ni Pastor Noel lagi dyan na hindi na baling nakikipag-away ako dahil sa mga kasinungalingan kesa sa nakikipagbati ako sa samot-saring mga kasinungalingan. So, it's a hypocrisy. Nais nyo ba na sinasakal nyo ang inyong konsensya at hindi kumikibo para lang sa sake ng peace? Let's say, when you see in the church that there is something wrong, especially when it comes to teaching, and you know it's wrong, but for the sake of the church unity, nasa isip mo, dinala ako kay Kibo. Shouldn't be. Mas ma-appreciate pa natin ang isang kapatid na vocal when it comes to his or her argumentation and objection. Basta constructive. Kesa sa hindi kumikibo at marami na pala siyang ayaw. Tatandaan niya, mga kapatid, baka kinig-kinig mood ka dito, tapos ayaw na pala ng konsensya mong tanggapin ang mga naririnig mo. Abay, palayain mo yung sarili mo at makipag-usap ka. Yan ang pinagkakamali ng ecumenical universalism. Sabi, ang punto, ang tunay na pagkakaisa, nakabatay sa espiritu at katotohanan, hindi lang sa panlabas na organisasyon. John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, yan ang essence ng unity. Nagkakaisa dahil sa katotohanan. Right? So, yan dapat. Kaya kapag nawala ang elemento ng katotohanan, kahit pa nagsasama-sama, hindi maituturing na iglesia. Lalong higit ng Catholic Church. Ika-apat ay sectarian exclusivism. Pag sinabi natin sectarian exclusivism, may naniniwala na yung grupo lang nila ang totoong church. Example, landmark. Number 1. Diyan tayo galing. Grupo lang nila yung tama. Ay, hindi naman tama. Grupo lang namin yung pinakatama. Na? Tama. Eh, ano po yung ibang church? Guest. Nakatin na kayo ng kasalan ni Brother Mori. Ano sa pakiramdam yung ikaw ay guest lang? Ano din sa pakiramdam yung ikaw ninang? Ano sa pakiramdam na may part ka dun sa kasal? Kapag ipipicture out natin ang turo ng landmark, ito yung circle na to, ito yung lahat ng mga pupunta sa langit. Yan. Ngayon, sa pinakagitna, nandun si Jesus. Yan. At yung landmark church. Yan. Ang tawag nila dyan, Bride of Christ. Yan. Dati dinodrawing ko to, tinuturo ko to bilang totoo para sa akin. Ngayon, tinutulig sa ako na siya. So doon talaga, semper reformanda, secundum verbum Dei. So Bride of Christ, yung landmark church, yan yung pinaka-intimate kay Christ, pinaka-malapit sa Kanya. Kasi asawa ni Christ eh. Ngayon, yung nasa labas, medyo closer, pero hindi exclusive, sila yung tinatawag na family of God. May ibang interpretasyon dito, yung ibang mga Baptist, pero hindi landmark. Tapos, yung isa tinatawag na Kingdom of God. Sa madaling salita nito, mga at least nasa langit ako. Kahit di ako malapit kay Christ. Taganood. So kung magpipicture din kayo ng Coliseum, kunyari, concert ng isang sikat na singer, nasa gitna. Yung mga VIP, yung na mismong nandoon, sila yung totoong church.
Tapos, yung mga medyo tama na rin, okay na rin, nandun sila sa mga lower slabs. Pero talagang bumili lang ng ticket na tig 2,000, tig 3,000. Sila yung nasa upper part. Yan ang turo ng landmark. Na sinuka na natin dahil mali. Isa pa, hindi lang landmark, kundi Prideful Bible Baptist. Yan. So basta humahawak kay Dr. James Carroll, na alin yun, Trail of Blood. Asan na yung tarpaulin natin na yan, no? Tinapon na. Pwede natin iyan doon, no, yung pangtolda. Para meron tayong magpapakinabangan yung maling turo na yun, diba? Ang tinuturo niyan, Baptist lang ang totoong church. Yan ang mga Prideful Bible Baptist. At wala silang ibang alam sabihin sa iyo, kundi kaming totoong church. Wala silang ibang alam sabihin. Kaya dahil ganun ang kanilang doktrina, pag narinig nila yung mga reform na nagsasabing tayo ay universal church, nagpumaalma sila. Diba? Anyway, na nagpakaligaya rin naman tayo doon dati. Pero ngayon, binumulat na natin ang iba na mali yan. Ang problema, dinidinay nito ang work ng Diyos sa ibang faithful church. At tandaan po natin mga kapatid, walang kahit anong denomination, katandaan niyo ito, o local church, ang makapagmomonopolya ng espiritu. Pag sinabing ang church ay spiritual, hindi lang yan ang Gono Reformed Baptist Church. At nakakatakot yan pag ano lang sasabihin natin. Dahil tayo, local church, tayo, dito binubuhos ng Diyos ang katalinuhan. Ibig sabihin, si Thomas Edison, bobo. At yung iba pa, bobo silang lahat. Bakit? Dahil ang karunungan, bumabagsak lang pala sa local church. Yung local church na yun yung bobo. Alam natin na sa turo ng common grace ay dinidistribute ng Diyos ang wisdom pareho sa believer at unbeliever. Now when it comes to the Church of God, gumagawa ang Diyos sa diversity ng churches. Tandaan nyo, God loves diversity. Kaya nga nilikha ng Diyos ang bagay, iba-iba pares, iba-iba uri. Di ba ang daming aso? Pero hindi lahat ng aso pare-pareho. Di ba? May maliit, may malaki, may mabalbon, may galis, di ba? Marami. Iba-ibang uri. Dahil pinapakita niyan ang karunungan ng Diyos na nais niya ng diversity. Ginawa niya ang tao, hindi lahat puti. Hindi rin lahat itim. Mayroon mga kayumanggi. Iniibig ng Diyos yun. Ngayon, pag pinipilit itong mga nagmumonopolya na sila lang yung totoo, napakalaking kalapastanganan nun. Tapos makita-kita mo, ilang libo lang sila. Papayag ka nun ng church ng Panginoon, ilang libo lang. Kunti lang. Sabi nga ni pastor ng Friday class, payag ka yung church aalog-alog, ay yung langit aalog-alog. Tapos ang impyerno parang sardinas sila doon, sobrang siksikan. Ang ganda ng vision ng mga post-mill. Para sa mga post-mill, mas maraming pupunta sa langit kaysa sa impyerno. Kasi hindi mo daw masasabi na talagang victorious yung ginawa ni Christ, tapos mas maraming pupunta pala sa impyerno. Parang maling definition daw yun. Hindi ako post-mill. Pero of course, nag-aaral tayo at nasa impluwensya na rin tayo ng mga yan. So, ayaw naman natin na maging sarado agad. I'm still Amil na alam niyo na yon. At ang punto rito, ang invisible church ay binubuo ng lahat ng tunay na mananampalataya sa bawat bansa at henerasyon. May mga church sa India na mga nakasari pa rin. May mga church sa Middle East na mga nakapang-suot pa rin ng Muslim. Hindi nila binabago. Pero hindi natin sasabihin na hindi sila totoong church. Malinaw. Ikalima, na maling paniniwala, ito na yun, local church only. Ayan. Unang guilty rito ay Historic Heritage Baptist Church.
Matindi ang ating turo dati na walang Catholic Church. Walang Universal Church. Di totoo yan. Unbiblical yan. Unang-una, walang word na Catholic sa Bible. Pangalawa, walang word na Universal sa Bible. Okay, right, sige. Pero naiintindihan natin na naniniwala tayo sa Trinity, wala rin ng Trinity sa Bible. So, false syllogism. Now, tinuturo ng ibang church na puro local church lang daw ang tinatag ng ating Panginoon at wala daw universal church. The local church only views teaches that the church exists solely as individual, autonomous congregations without any spiritual or organic unity beyond the local level. Ang problema sa ganito, na autonomous at laging sinasabi ng mga Baptist, huwag niyong pakialaman, local church kami, autonomous kami, huwag niyong pakialaman, ay ang abuse sa part ng elder. Yan ang common na nangyayari. Meron akong isasend sa inyo mamaya, ipo-forward ko sa inyo mamaya, na isang video ni Pastor Abante. Hindi ko siyang tirahin, pero nakapanggigigil siya eh. Dahil, unang-una, dineklara siyang panalo. Eh, talo nga siya eh, di ba? Yung nanalo, dinisqualify ng COMELEC. So siya ang tinurok lang ng panalo. Wala akong masabi. Pero ang gusto kong sabihin, tungkol sa kanya, meron siyang video na nagpipreach doon sa Metropolitan Ecclesia in Church of Santa Ana. Kamukat-mukat mo sabihin sa mga miyembro, wala ni isa sa inyo dito na pinagpala na kagaya ko. Sabi niya. Sabi pa niya, binigay sa akin ng Diyos lahat, pati kapangyarihan. Kaya huwag kayong magmamayabang sa akin. Yun ang sabi niya. Hindi ko napanood yung buong preaching. Pero doon pa lang sa clip na yon, isa lang ang naisip ko. That man shouldn't be in the pulpit. Daig pa nito yung Papa eh. Yung Papa, Vicar of Christ, tumindi, mas lumakas, mas makapangyarihan. Binigyan ka nga ng kapangyarihan, di ba? Pinaupo ka sa kongreso. Tapos puro kagagawa ng pinaggagawa mo. So, ang doktrina ng ating pag-aaralan tungkol dito ay ang Catholic or Universal Church ay invisible body of Christ na binubuo ng lahat ng elect sa lahat ng panahon, pinagbuklod sa ilalim ng isang ulo na si Kristo through the Holy Spirit at sa katotohanan ng biyaya. Ano ang katangian ngayon ng Catholic Church? We will run this through quickly. Una, ang Catholic Church ay spiritual at invisible. Sabi ng Hebrews 12:20-23, "But ye are come unto Mount Zion, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven." Di ba napansin yun? Enrolled in heaven. Or nakatala sa langit. You have come to Mount Zion, to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. Ang point dito, ang tunay na church ay recorded sa langit, hindi lang sa membership roll. Kaya dito dinideny na mako-confirm ang salvation mo pag naging baptized ka. It's quite the contrary. May pupunta sa langit na hindi na-baptized. That's the truth. Dahil ang totoong membership sa invisible church ay simple lang, saved. Pag dinifine mo, paano ka magiging member sa local church? Dalawa, saved and baptized. Di ba? Kaya nga, ang definition ng church ay the called out assembly of church and baptized believers. Pero pag Catholic Church ang pinag-uusapan, how can one be a member of the Catholic Church? One word lang, saved. Matik, ikaw ay kabilang sa Katolikong Iglesia. Kaya lang, ang dapat nating tandaan, hindi pwedeng ikatwiran ng hindi baptized na member naman ako ng Catholic Church. Member naman ako ng Invisible Church. Ang nagpapatunay na ikaw ay bahagi ng Invisible Church ay evident at visible ang iyong pananampalataya. At least sa mata ng mga iglesia. Tandaan natin,
ang church ay hindi lang yung mga taong nakikita natin sa local assembly. Kaya husgahan mo, linggo ngayon, morning service. Lahat ng mga taong wala sa loob ng church, di sila totoong saved. Mali. Marami dyan, not yet. Or marami dyan, saved. Kaya lang, walang church or unchurched. Marami dyan, saved, pero pasaway. Or nasa estado ng spiritual declension. Hindi natin ikakahon na ang totoong mga ligtas ay nasa loob ng isang local na iglesia. Ang punto, ang invisible church ay isinasali ang lahat ng mga niligtas, past, present, and future. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13? All baptized into one body have been all made to drink into one spirit. Or sa ESV, for just as the body is one and has many members, for in one spirit we were all baptized into one body. Ang Espiritu, ang nagbabautismo sa lahat ng mga hinirang, patungo sa katawan ni Kristo, forming a real and spiritual union. Yan yung tinatawag nating baptism by the Spirit. Have you heard of it? Baptism by the Spirit. May baptism by water, di ba? Yung baptism by water, ito yung para ma-enroll ka sa local church. Pero bago yon ay baptism by the Spirit. At ang ibig sabihin nun ay niligtas ka. At ikaw ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat ng mga believer ay spiritually united kahit magkakaiba ng lugar o ng denomination. Yan ang ibig sabihin niya. Pinag-iisa pa rin tayo ni Kristo. Kaya ang punto, ang pangunahin nating pagkakakilanlan ay hindi ang ating church group, kundi ng ating shared union with Christ. May puwang para pag-usapan ng mga distinctions. Pero alam natin lahat na hindi yun ang standard when it comes to salvation. Kaya we can have a healthy fellowship with a Presbyterian. We can have a healthy fellowship with a Pentecostal. For as long as we share one union with Christ. Okay yun. Pwedeng hindi natin pagtalunan yung dapat bang contemporary music. Dahil lahat yun ay mga secondary or tertiary issues. Pero pag gusto natin maging seryoso lalo, pwede natin pag-usapan yun. Pero not to the point na magko-conclude tayo sa isa't isa na hindi ka totoong saved ha. Napaka-immature ng believer na ganun kaagad yung tingin. May nakita lang pagkakaiba ang nasa isip kaagad, baka dito totoong saved. Dapat walang ganun. Kahit gaano ka-loose ang theology ng tao, but as long as he received Christ as the only Savior and King and Lord, kapatid mo siya. Yun ang ilalagay mo sa isip mo. At kapag nailagay mo na, irehistro mo sa isip mo na kapatid siya, mawawala yung pagturing mo sa kanya na parang ang tingin mo sa kanya, unbeliever. Can we train our mind to be like that? Kahit tayo ay reformed, na alam natin na tayo ay deeply immersed with theology, at may mga pagkakataon na kapag walang laman ang sinasabi ng isang tao, ayaw natin pakinggan. Lalo na yung mga inspirational messages na ano-ano pinagsasabi. Pero yun ang ating panukat. Do we share the same Christ? Because that is the basis. Second, ang Katolikong Iglesia ay pinagkakaisa ng iisang ulo. Yan ang nakalagay sa Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. Kaya walang vicar of Christ sa mundo. Walang pumapalit kay Kristo sa mundo. Kung meron man, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ano sabi ni Christ? And I will give you another comforter. Bakit another? Kasi siya yung una eh. Di ba? Pag nagsabi ka ng another, may nauna. Di ba? Siya yun. Tapos, ang sinasabi niyang comforter, sino?
ang Holy Spirit, who will teach you all things. Hindi ang pontificate, hindi ang Pope, hindi ang Church of Rome, hindi ang Papa na nasa Rome. Kundi, si Kristo sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu. Dahil si Christ physically ay nasa langit, dalawang bagay o dalawang ahente ang masasabi natin na kumakatawan sa Kanya or pumapalit sa Kanya para sa atin. Dalawa lang. Una, ang Spirit. At ang pangalawa, ang Word. Magkatuwang to. Hindi pwedeng puro Spirit, walang Word. Hindi rin pwedeng puro Word, walang Spirit. Alin yung Spirit na walang Word? Yung mga small boys, mga walang kakwenta-kwenta. Sinasabi mo Espiritu Santo pero wala namang support ng Scripture. Ano naman ang Scripture na walang Spirit? Unsaved. Nakapagpapaliwanag ng Bible pero walang kapangyarihan, walang tanab, walang epekto. Sa kanya man o sa mga nakikinig sa kanya. Kaya yan ang dalawa, hindi tao. Yung pastor, kumakatawan po ba sa Panginoon? Kumakatawan sa Panginoon sa pamamagitan lang o sa antas lang ng pagpapastol. Sabihin ko sa inyo si Kristo ang totoong pastor ng invisible church. Ang tawag sa mga pastor ng local church, under shepherds. Yeah. Under shepherd. Hindi sila pwedeng kumilos nang hindi naaayon sa pagkilos ng totoong pastor. Alright? Kaya si Kristo sinusungkit yung mga tupa. Pag yung kilala mong pastor, hinahambalos yung mga miyembro niya, hindi kagaya ni Kristo yon. Right? Yun nga, sinasabing wala pa sa inyo dito pinagpala ng kagaya ko. Hindi pastor yung gano'n. I'll tell you. Di ba? Pinagmamalak mong pinagpapala ka, alam namin nasa House of Representative ka. Anong ibig sabihin nun? Di ba parang ini-expose mo yung sarili mo nun? Kapag ka background check ka, saan bang pamilya galing ka? Bakit may ganyan kayong yaman? Di ba? At meron ka pang mga sasakyan na bulletproof. Ilang Rolex ang suot mo sa kamay mo. Di ba? When Christ came, sabi ni Isaiah sa chapter 53, there is no comeliness that you would see in Him. Walang kahit anong magandang bagay daw. Pero mga karamihan ng mga pastor ngayon, ang mga porlolo, yung mga accessories, ang mga damit, tapos ang sasabihin nila sa'yo, ganito kasi yung pinagpapala. Ba't ikaw lang po, pastor? Ba't hindi ang mga miyembro nyo? Bakit minumonopolya mo ang pagpapala? Kapag may nakikinig sa akin dito at ganyan ang setup nyo, pabalis na kayo sa church nyo. Hindi sugo ni Kristo ang mga ganyan. Yan ang problema sa local church only na idea. Kasi malaki ang chance ng pag-abuso sa part ng elder o kaya naman pag-entertain ng mga strange na doktrina. Bakit? Wala kayong fellowship sa iba eh. O meron kami fellowship sa iba. Pero pareho nyo lang din, kagaya nyo. Di ba? Hindi, ganun nga yun, pare-pareho lang. Pero uniqueness ng fellowship ng isang true church, pag-aaralan natin sa last part ng chapter 26, yung communion of churches. Pero kung gusto nyo ng mas malinaw at mas advanced, attend kayo sa July 3. Sabi ng ONAN, Pastor's Conference, dahil ang topic ay communion of churches. At si Pastor Noel, ang ating tagapagturo. So, tungkol yan sa duty ng church na makipag-fellowship sa ibang church. So, kaya kapag tandaan niyo pa mga kapatid duty ng church makipag-fellowship sa ibang church. Tandaan niyo, duty ng church
makipag-fellowship sa ibang church. At ginagawa natin yan. Kaya kapag dumarating na yung linggo, nasasabihin natin, pupunta tayo sa kabilang church na have fellowship with them, sana walang nagdi-deny. Sana walang magsasabi, ay ayoko, kasi dun tayo. It's our duty, whether we like it or not. Ephesians 4:4-6, there is one body, one Lord, one faith, one baptism. Dahil lahat yan ay iisa sa lahat ng local church, ang ibig sabihin lang yan, hindi local churches lang ang structure ng church. Tayo ay pinag-iisa sa doktrina, sa espiritu at sa isang ebanghelyo, hindi upang not necessarily inform or governance. Pag-gobyerno, minabuti at minagaling ng Diyos na hatiin local churches. Kasi, mahirap i-organize ang lahat ng mga believer sa isang setting lang. Kaya, minagaling ng Diyos na magkaroon ng mga local church para mas intimate ang relationship ng isa't isa. At tayo ang kumakatawan sa Universal Church. Dito sa Angono, tayo ang kumakatawan sa Universal Church. Kaya kapag gusto nila ng church, ay dito sila pupunta. Yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi to the point na kapag kasi nineglect natin ang Universal Church, ang magiging tendency natin ay i-compare ang ating sarili sa ibang church. At ang magiging tendency natin ay makipagkompetensya sa ibang church. Kasi tinitingnan natin sila ng iba. Whereas, kung ikaw ay tumitingin sa ibang church na diverse, pero church ni Christ, ang nasa isip mo, paano ako makakatulong sa church na? Paano kami makakatulong sa church na? Yan, may nakita yung church na ang core ng theology, tayo ang tutulong sa kanila sa part na yan. Yeah? Okay na bahala sa music dyan. Kaya na bahala sa lugar, sa pagkain. Magkatiwala nila sa amin yung work. Alam niyo, pag reform, gano'n na sasabihin, magkatiwala mo na sa amin ng word. Ay, hindi tayo papayag na, kasi alam natin na reform, ang pinaka-intelligent na antas ng kaalaman when it comes to the Bible. So I will challenge you, do not compete with other church. Let us love, honor, and pray for all true believers everywhere, remembering that we are one body under one head, Jesus Christ. So, ang napag-aralan natin sa umagang ito, sa dami ng mga sinabi ko, may invisible aspect ng church. Hindi lang yung nakikita natin, kundi alam ng Diyos ang eksaktong bilang ng Kanya, at yun ang Universal Church. At yun ang totoong mga ligtas. Dahil sa visible church ay marami pang peke, maraming hindi totoo, may reprobate. But next week, we will discuss about that more on Sunday, next Sunday, yung visible nature naman ng local church. Para bigyang babala ang bawat isa na hindi porke sinabi kong Universal Church at totoong ligtas ay wawalang halagahin natin ang local church. Dahil ang katotohanan, ang visible manifestation ng invisible ay ang pagiging kaanib ng local church. Kaya you cannot prove to the church that you are truly saved or a member of the invisible church tapos unchurch ka. Kaya napaka-inconsistent ng word na unchurch Christian. So, of course, Sister Faith will be excluded to that dahil ang kanya ay providential restraint or providential circumstances na hindi niya maaaring ipilit na pumasok sa isang church kung wala ng church sa lugar niya. At may mga ganun talagang mga aspeto. At naniniwala ako na minagaling ng Diyos na dahil sa internet ay magkaroon siya ng isang buhay na partisipasyon sa ginagawa ng bagamat limitado at abnormal, pero kung siya ay natututo
natuturuan, ibig sabihin, nag-a-apply sa kanya ang means of grace. At ginagamit pa rin niya ng ating Panginoon para sa kanya. Kaya, yan ang ating, kaya maganda na siya ay makatagpo ng church. Pero, kung kanyang desire ay pumunta sa Maynila, ay syempre, mapupunta siya sa atin. At makikilala niyo siya. At ang point is, ang kagaya niya, na sa salita, walang church, ay ganyan ang kanyang impression. Dapat mas mabless tayo ng mga may church at malapit sa atin na na-access natin ng lahat. Hindi kagaya sa mga kagaya niyang kalagayan na hindi makapag-participate dahil nga walang local church sa kanilang lugar. So next week, lecture number 51, at ito naman ay tungkol sa visible church or visible nature ng church. Let's go to the Lord in prayer before we have Q&A. Dakilang Diyos, sinasamba ng buhay ka namin at salamat sa pagkatatag mo ng iglesia. Ang iglesia ito ay hindi lamang mga nakikita naming local church, kundi lahat ng mga hinirang mo mula pa sa umpisa hanggang sa wakas. Mga hinirang na hindi pa naipapanganak, maaaring hindi pa naipapanganak, o nasa landas pa lang ng pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Nawa, O Diyos, ay naliwanagan kami sa turo na ito upang hindi kami mang-aresto ng ibang mga tao na tinitingnan namin na hindi ligtas, kundi magkasya kami sa katotohanan na kayo lamang ang nakakaalam ng tunay na bilang ng mga naligtas at ng tunay na kalagayan ng isang tao kahit pa ito ay kakilala namin o malapit sa aming puso. Upang makita rin namin na kung kami man ay may pagdududa sa kaligtasan ng isang tao, maipanalangin namin sila, maabagi na namin ang Ebanghelyo, hanggang sa maging visible na sa aming paningin ang lahat ng mga sign para ma-confirma namin na ang isang tao ay ligtas. Lagi pinapalala sa amin ang invisible nature ng church upang ma-motivate din kami na patuloy na mag-evangelize. Dahil hindi namin alam at the end of the day, kung ang isang tao na inaakala namin hindi saved, ay sa pagtungo namin sa langit ay naroon pala siya. Ibig sabihin, tunay siya na kumilala sa aming Panginoong Jesucristo at tumanggap ng kaligtasan. Dahil po dito ay hindi nagiging makipot ang aming pagtingin sa church na sarado lamang sa apat na sulok ng isang local church, kundi extended ito sa buong mundo, sa lahat ng panahon at sa lahat ng wika at bansa. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat ito po ay tunay na mag-aalis ng aming kayabangan ecclesiastically kung kami ay nakatindig sa paniniwala na kami ang nagtataglay ng lahat ng katotohanan. Huwag sana kaming mahulog sa kasalanan ng pagmamunapolya ng bagay na hindi lamang sa amin po ibinigay. At matuto kaming mahalin, ibigin, yakapin, at makipag-isa sa antas ng kung ano ang aming maitutulong sa ibang mga iglesia na mayroon mga kaibahan sa amin. Ngunit hindi kami nagdududa na sila ay tunay na mga anak ng Diyos. Dahil meron kami isang pinagsasaluhan, ang katotohanan ng si Kristo ang nag-iisang tagapagligtas. Maraming salamat po, Ama, at i-bless you po ang mga darabang gawain sa umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Pero mas Catholic ba na true church?